Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay ating pong sasagutin ng ilan sa mga katanungan ng ating mga subscribers dito sa YouTube channel. Ito ay may kinalaman doon sa sitwasyon ni Nora Aunor. Ano daw po ba ang civil status ng ating nag-iisang superstar at national artist na si Nora Aunor at the time of her death? Siya ba ay single, divorced, or married, or annulled? At ano po ba talaga ang naging legalidad ng kanyang kasal kay Christopher De Leon noong 1975 kasi kinasal si Nora kay Christopher. At nagkaroon nga ng deklarasyon ng hukuman noong 1996 na void ang kanilang marriage. At ano naman ang naging legal status ng kanyang kasal kay Richard Merck? Kasi ayon kay Richard Merck, nung burol ni Nora, ay siya daw ay kinasal kay Nora Aunor way back in 1988. So medyo may komplikasyon, no? 1988 siya kinasal, 1996 yung declaration of nullity of marriage with Nora Aunor ni Christopher De Leon. So ano ang epekto nun kung ikinasal si Richard Merck kay Nora Aunor noong 1988 habang wala pang judicial declaration of nullity of marriage ang korte dito sa kasal ni Christopher at ni Nora Aunor. So, yan po ang bibigyan natin ng linaw sapagkat ang ating subscriber kanina nagpadala pa sa akin ng isang video, isang vlog, no? Na kung saan nagsasalita ang isang abogado, Attorney Cruz yata yun, yung dating presidente ng Development Academy of the Philippines, na kung saan sinabi niya na si Nora Aunor at Christopher De Leon ay ikinasal na parehas silang underage, no? Below 18 years old, sapagkat alam niyo naman na ang legal na edad dito sa ating bansa upang maka-enter ka into a contract ay dapat 18 anyos ka. Nung kinasal daw si Nora at si Christopher ay below 18 years old. So sa ilalim po ng ating Family Code of the Philippines, particularly under Article 35 of the Family Code, kapag ang dalawang tao ay nagpakasal, ngunit sila ay below 18 years old pa lamang, yung kasal na kanilang pinasok, kahit authorized and solemnizing officer, kahit binigyan pa kayo ng marriage license, yung kasal ninyo is considered as void ab initio. Ibig sabihin, from the very start, ay walang bisa yung inyong kasal na pinasok. At it is as if it has never existed. At wala itong legal effect pagdating sa mga property relations at support and obligation of the parties. Kasi nga, wala naman siyang legal effect. Wala siyang bisa sa ilalim ng ating batas. So kung underage, ulitin ko, kung talagang underage si Nora at si Christopher nung sila ay kinasal noong 1975, ay void from the very beginning ang kanilang kasal. Kaya nga lamang, ang mga parties to the marriage, kung ganito ang sitwasyon, sinasabi ng ating batas, no, sa ilalim ng Family Code of the Philippines, na hindi ka pwedeng basta-basta magpapakasal sa another person without first obtaining a declaration of nullity of marriage. So, ibig sabihin, obligado yung mga parties, no, isa sa kanila ay dapat magsampa ng petition for the declaration of nullity of their marriage with the regional trial court. Ito ay isinasampa kung ang isa sa mga nagpakasal o silang dalawa ay parehong underage, meaning below 18 years old, sapagkat sinasabi sa ating batas na dapat kapag 18 ka na, doon pwede ka na mag-enter into any type of contract. Pero kung below 18 yan, hindi pwede, just like a marriage contract. So, void ab initio.
Pero kinakailangan mo mag-file ng petition kung gusto mo mag-asawang muli. Kung gusto mo mag-asawang muli, kailangan kang pumunta sa hukuman, file a petition for the declaration of nullity of your marriage to declare it officially as void, no? At doon, pag na-declare yan ng hukuman na void from the very beginning, then you can enter into another marriage sa another person. So, yun yung tinatawag na void marriage. Ang petition, ang tawag, declaration of nullity of marriage. Iba po yung voidable marriage. Sapagkat yung voidable marriage is valid, no, from the time the marriage was solemnized. Valid yan until it is annulled by court. At yung voidable marriage ay may kakaibang mga grounds, no, for you to file a petition for the annulment of marriage. Iba yung grounds sa declaration of nullity of marriage, iba yung grounds for annulment of marriage. So pag annulment of marriage, the marriage is considered voidable rather. Voidable. Ibig sabihin, valid until it is annulled. So, yung kay Christopher at Nora, kung totoo nga na underage sila nung time of their marriage, that is a void marriage. So, the petition filed, if that is the case, it was a petition for the declaration of nullity of marriage. Hindi po annulment of marriage ang pinapile kapag underage kayo. Ang pinapile, declaration of nullity of marriage. So, i-correct natin yung yung abogado doon sa kanyang sinabi sa grupo ng mga reporters yata yun at ilang mga nagtatrabaho sa movie industry. So, pakinggan po natin yung sinabi niya tungkol sa voidable marriage ni Nora at ni Christopher De Leon. Because at the time of her marriage, si Boyet was only, I think, 16 or 17. Or both of them were 17. Sa mga sabi, voidable ang marriage. Ang ibig sabihin ng voidable, valid yan hanggang kalasan mo. So, yun, no? So, medyo may kamalian si Attorney Cruz doon. Hindi po voidable. Kung ang basis ay underage or below 18 years old, hindi voidable yon, void marriage yon. Yan ang sinasabi sa ilalim ng Article 35 of the Family Law. So, kung void, dapat kumuha ka ng declaration of nullity of marriage from court. Alam nyo, sabi ko nga ng mga nakakaraang vlog natin, kailangan pumunta ka palagi sa korte pagdating sa legalidad ng iyong kasal. At ang korte, laging nakikialam yan. Okay? Paano sir? Sabi niya. Paano naman sir yung kaso ni Richard Mert? Wala pa palang declaration of nullity si Nora sa Pilipinas. Nagpakasal siya sa Las Vegas. So, ganito yon. While the marriage celebrated or solemnized in the United States is considered as valid, kung valid yon under the laws of the United States of America, valid siya. Pero hindi basta-basta kasal na agad, no, at yun na, valid na siya. Kailangan mong pumunta sa Philippine Embassy doon sa Los Angeles, California, at ang inyong kasal ay iparehistro sa Philippine Embassy upang magkaroon ng registration at record sa ating bansa dito sa ilalim ng Local Civil Registrar's Office. At para mairehistro. Pag narehistro, kung talagang walang legal hindrance on the part of both parties, no, sa Pilipinas, marirehistro yan. Kaso, hindi pwedeng irehistro yon for their marriage in Las Vegas na ma-recognize under Philippine law. Bakit? Wala pang declaration of nullity of marriage si Nora Honor at the time of her marriage with Richard Mert. Sapagkat nakapending pa yata at sabi nung abogado 1996 napawalang bisa ang kasal.
So, ibig sabihin, kung kinasal si Nora kay Richard Merck noong 1988, ay ito ay hindi mare-recognize sa ating bansa sapagkat to be recognized, ito ay dapat irehistro sa Philippine Embassy kasi yung Philippine Embassy nag-aakyan sa civil registrar ng ating bansa pagdating sa mga kasalan. At para marehistro to, dapat walang hindrance, no? Walang legal obstacle to both parties, no? In the Philippines. Kung wala pang declaration of nullity of marriage, then the marriage with Richard Merck cannot be registered with the Philippine Embassy and therefore it will not be recognized under Philippine laws. So, walang legal effect yung kasal kay Nora Aunor. Kasi, before you may enter into a subsequent marriage, you need to file a petition for the declaration of nullity of your marriage and wait for the court's decision before you can enter into another marriage. Okay, so nung mamatay si Nora Aunor, siya po ay single, very much single, no? Ang status niya when she died ay single. Hindi siya divorced, hindi siya separated, hindi siya annulled ang marriage, no? Yung kasal niya kay Christopher was declared as a nullity of marriage yon, yung petition na isinampa. Okay, so maliwanag yan, ha? Ito ay dinidiscuss natin for educational purposes at mabigyan ng linaw ang ating mga tumatangkilik dito sa aking YouTube channel sapagkat napag-alaman ko, no, nung binabasa ko yung ibang mga message sa akin, marami po tayong mga kababayan na similarly situated. May kasal dito, valid pa, hindi pa na-annulled or hindi pa na-declare as null and void, pero pumasok sa isang kasalan dyan sa Amerika. So, meron mga sitwasyon na pwedeng maging valid and legal yung kasal sa Amerika, no? Pero another topic yun, no? Under Article 26 of the Family Code. But this case of Nora is different from that Article 26 kasi ito ay void from the very beginning, pero kinakailangang magkaroon ng Declaration of Nullity of Marriage rendered by RTC or the Regional Trial Court before the marriage with Richard Merck can be recognized under Philippine laws. Okay? So, sana po ay naliwanagan kayo doon sa sitwasyon na yan at sigurado ko maraming kababayan natin ay similarly situated sa ganyang uri ng sitwasyon na meron pang kasal dito ay nagpakasal na uli sa ibang bansa. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.